Magandang hapon po sa bawat isa. So, ngayon po ay bumabati po ko sa inyo ng magandang hapon. At May 12, tama ba? May 12, 4:30 in the afternoon. Maaaring napansin nyo, mayroon akong headset. Kasi po hindi ako makapag-vlog doon sa labas, sa sala namin na mainit, no? Walang hangin, walang exhaust. At mahirap, baka mamaya bigla na lang tayo manigas dyan, no? Kanina nga lumabas ako at may pinuntahan dun sa church at saka sa school. Pagbalik ko, parang iba na yung pakiramdam ko, init na pala. Nakausap ko lang yung ibang mga pastor na kaibigan natin sa phone. Kanina, medyo nawala sa loob ko, ay init na pala. Okay, pagpasok ko ng sasakyan, siyempre malamig, nag-iba yung pakiramdam ko, kaya sabi ko, grabe. Kaya talaga pong ang panahon ay painit ng painit. No? So, ngayon ay sa ating The Living Word Insight Forum today, ay medyo focus lang tayo doon sa pag-uusap ng yung sa ECQ at saka GCQ, no? Yun, bibigyan natin ng pansin in relation to other establishments, no? Disclaimer lang ng konti. Ito pong The Living Word Insight Forum today, matagal ko na pong plano talagang magkaroon ng ganito. At yun nga, naobliga tayong gawin to dahil doon sa mga members natin na ayaw natin silang mag-alala at ayaw natin silang ma-disconnect tayo sa kanila sa mga bagay na nangyayari, no? Na at least bilang isang leader, bilang isang namumuno sa kanila, ay ayaw ko naman na malito sila at magkaroon ng fear or confusion sa kanilang mga isip. So that's the first objective, no? Second, ay maging boses sa pagkakataong ito. So, hindi po tayo newscaster, lalong hindi rin po tayo social scientist. Bagamat ang isang manggagawa ng Diyos ay yung ating mga pangangaral, ay binibigyan natin ng buhay. No? Yung flesh and blood. Nilalagyan natin ng kamay, nilalagyan natin ng paa, nilalagyan natin ng utak, nilalagyan natin ng mata, lahat para lumakad ang katotohanan ng salita ng Diyos. So, maaaring sabihin natin, manahimik ka na lang, Pastor Alan, kasi hindi ka naman newscaster, hindi ka naman komentarista. Alam nyo, sa totoo lang, ang pagiging manggagawa ng Diyos ay lahat yan nasasakop niya. Ang ibig ko lang sabihin ay dapat may pakialam tayo. Unang-una, tayo ay bahagi ng bansang Pilipinas. Tayo ay residente at bahagi tayo ng mamamayang Pilipino. No? Another thing na gusto kong iparating sa atin na hindi lang bilang isang mamayang Pilipino, kung hindi tayo po ay bumuboto, ako po ay bumuboto. Isa po ko sa nagtutulak ng pagbabago rin sa bansang Pilipinas. So, sa edad ho natin na to, marami na rin tayo napagdaan ng mga sitwasyon ng ating bansa, problema, mga naging issues sa iba't ibang kapanahunan. Kaya basa ko na rin po, no? So sa akin, sa pilosopiya ko bilang isang manggagawa ng Diyos at nangangaral ng kanyang salita, ay inahalaw ko lang yung pagkakataong ito. At pag natapos itong COVID, syempre, tututukan natin yung mga halimbawa, tututok na tayo doon sa mga topic na medyo controversial. So, siyempre, dahil normal lang sitwasyon, wala na masyadong issue, pupunta tayo doon sa pag-aaral at pagpapalawak ng kaunawaan sa salita ng Diyos. Ito po yung bahagi ng ministeryo ng isang manggagawa ng Diyos. So, ito, no, para lang sa kaalaman ng marami at doon sa mga nagsasabi na bakit ang mga pastor, kasi nakikita ko di lang sa akin, sa iba rin, na para bang masyado nilang para bang kini-question. Kasi hindi lang po ako, may mga ilan din ako nakikita. At ako natutuwa, no? Sabihin ko sa iyo totoo, may mga ilan akong sinusundan ng mga nagsasalita rin. Para sa akin, tama yan.
in times of crisis, in times of epidemic or pandemic, whatever, dapat may boses talaga. At yun ang trabaho ng mga propeta way back. No? Sila Daniel, sila Ezekiel, mga Jeremiah. Those are the people that are speaking loud. They express what the will of God is in times of problem, in times of yung mga famine, with Elijah, Elisha, and many other men of God in the Bible. So, hindi lang pangsimbahan na para bang tayo lang yung mahal ng Diyos, tayo lang yung mahalaga, no? O tayo lang ang ligtas. Bisa masyadong maraming mga pet doctrine or petty doctrine na para sa akin, common sense na lang yan, practicalidad na lang yan. Hindi mo na dapat pag-usapan yan kasi malayo na sa putukan yan na mga ganun. But this time, one of the objectives that I have in mind, the reason why I decided to have this blog, the Living Word Insight Forum, is that to prepare the minds of people, to open the minds, to make them aware, that is the right term, na tungkol sa mga bagay-bagay ng spiritual na buhay at pang-araw-araw na buhay. Kaya nga, living word, buhay na salita. Okay? Buhay na salita. So, paano natin bubuhayin? Paano natin i-apply? Hindi tayo yung manananggal na Kristiyano na nakalutang tayo sa yung ating mga paa ay nakalutang na para ba naglalakad tayo na para wala tayong pakialam sa mundo. Bumoto ka pa. Di ba? O ano pa, hanggat nasa lupa ka, hanggat si Satanas ay buhay, hindi mo siya pwedeng takasan. Andyan siya, kasali ka dyan. So, at least sa isang bahagi ng mundo at ng Pilipinas, ay merong isang boses na katulad natin, ikaw at ako, na naririnig, no? At katulad nga nung kausap ko kanina, mga naging kausap ko, ilan yun, mga 4 na sila na kausap ko, na isa lang, no? Na punto. O, may karapatan tayo magsalita. Pwede natin sabihin yung gusto natin. Huwag mo lang laitin yung mga nasa pamunuan. Romans 13:1-7. Okay? At saka 1 Timothy chapter 2, no? Na ibig sabihin, alin natin, respetuhin natin yung mga nasa pamunuan, nasa leadership, tinalaga sila ng Diyos. Okay? Kaya lang, hindi naman pwedeng manahimik tayo kung meron tayong nakikitang problema. Siyempre, pag may problema, ano ba masasabi mo sa problema? Okay? Ano ba isi-share mo na pananaw? Huwag ka na dumagdag sa kaguluhan. At least, in the other side of the coin, there is a point or an understanding na pwede mong isuggest, no? At ibigay na naniniwala ako na sa maliit na bahagi na ginagawa ko ay meron ding mga nakaka-relate sa sinasabi ko. Maaaring ayaw mo, maaaring hindi mo gusto, okay lang yan. May kanya-kanya tayong pananaw, di ba? O katulad nung diniscuss ko one time, yung the separation between church and state, at meron pa nga isang grupo na mga Christian group na binanggit yung, ginamit yung salitang separation of church and state. Okay lang yan, wala namang problema. No? Pero ang ibig ko lang sabihin, kailangan natin anuhin yan, balangkasin. Kahit nga mga lawyer, mga nakakausap ko mga lawyer, mga ibang mga kakilala ko, na nag-iiba-iba rin sila ng mga pananaw. Ibig sabihin, interpretasyon ng konstitusyon, ng mga bawat batas, kaya nga may mga magagaling na halimbawa, may mga criminal lawyers na alam mo namang may kasalanan, pero nakakalusot na because of technicalities. Nagagawa nilang palusutin yung mga kliyente. Mga ganong idea para huwag ma-apprehend dahil sa salitang kagalingan sa pagdepensa o pag-opensa, no? Pag-prosecute, mga ganun. So, bottom line, hindi tayo pwedeng makialam sa desisyon ng ating presidente. Kasi, katulad nga sinabi ko, siya yung tinalaga, he is the man of the hour, at hindi natin pwedeng pangunahan na, ay, mali ang desisyon mo. Kung mali man o tama yung desisyon niya yun. At
Pag sinabi, sundin natin. Okay? Ngayon, kung ano magiging repercussion yan, ang mananagot niyan sa Diyos, siya. Wala tayong pananagutan kasi tagasunod lang tayo eh. So, ngayon, kung sasawatain natin at sasabihin natin, hindi mag-aalsa-masa ka, i-impeach mo yung presidente, gagawa ka ng mga salita na maingay, ay problema yan. Problema talaga. Tapos gigirahin mo yung magkikreate ka ng mga sedition, rebellion, whatever. Tapos para ang tao ay magkaroon ng galit at mag-alsa yung kanilang emosyon, magagalit ang Diyos sa iyo. Dahil hindi yan ang kalooban ng Diyos. So kung meron bang boses, kahit in the Old Testament, kahit yung mga propeta ng Diyos, di ba? O dumating pa nga sa point na talagang pinipersecute sila, nire-reject sila, halos patayin sila. O like Elijah, nagtago si Elijah, di ba? O ganun lang yun eh, para sabihin ang katotohanan. No? Ngayon, hindi para, hali kayo, magsama-sama tayo, mag-EDSA revolution tayo. Ano ba mangyari dyan? Pagkatapos ngayon, no, kung titingnan yung mga trajectories, may mga, bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganun, o bakit? Wala kasi perfecto. Walang perfectong leader, walang perfectong tao, may mga magagaling na leader. At masasabi ko na meron talagang magagaling na leader, na mahusay na leader. Pero yung perfect leadership, huwag natin expectin yan. Madidisappoint tayo lahat dyan. So ako, bilang isang pastor, bilang isang manggagawa ng Diyos, ay mataas ang respeto ko sa tinalaga ng Diyos. At ang role ko lang, ang role lang nating lahat, okay, ay magpaalala. Tanggapin man, paniwalaan man, makinig man o hindi, wala na tayong pakialam doon. Our job is to reach out directly or even indirectly. Wala na tayo doon. Gawin lang natin ang pinagagawa ng Diyos kung ano ang gusto niya. So, ibig sabihin, hindi lang tayo nagpi-preach ng mabuting balita, kundi yung mabuting balita ay dinadamitan natin ng katotohanan in relation to what is happening. What are the things that are happenings in this world, especially in our country, the Philippines. So, yun, no? Ang isang issue, so, nabanggit ko yung point na gusto kong liwanagin lang kasi mahirap no? Salita tayo ng salita rito. Sa akin kasi, maniwala man kahit sa hindi, sasabihin ko lang naman yung gusto ko. Kasi, bawat tao, bawat ikaw, ako, tayo lahat, ay may kanya-kanyang pananaw. Tama ka sa sarili mong pananaw. May katwiran ka sa sarili mong pananaw. Same likewise sa akin. Opinion ko to, may opinion ka, tayo lahat may opinion. Siya, sila, ako, tayo, at ikaw ay may opinion. So, ibig sabihin, respetuhan lang tayo. Kaya nga lagi ko sinasabi, bago ako magtapos dito sa disclaimer ko, isa lang. Kung meron ka mang disagreement sa desisyon ng ating leadership, ng ating governance, ng ating presidente, na naniniwala kasi ako na hindi niya lang yan desisyon. May mga kaya nga may mga gabinete siya, may mga mentor siya, may mga counselor siya na tumulong at tutulong kasi kahit naman ako kung ako man ay lumagay sa posisyon ng ating mahal na presidente, mahihirapan din ako, mababaliw ako. At sino sa atin ang magaling? O sabihin natin, magaling yung dating presidente, magaling yung nung unang presidente, magaling yung ganung presidente. Bakit natin pinapalayas? Di ba? Bakit natin pinaalis? Bakit natin tinanggal yung ganitong presidente, yung ganyang presidente? Ganun. Kasi. Ganun na kasi. Yun. Marami tayong pananaw. Marami tayong nakikita. Sabi nga, ang pagsisisi ay laging nasa huli. At tandaan natin lagi, kung yung pagboto mo ay pagsisisi at yung pagpapaalis mo ay pagsisisi, ganun lang yun. Pareho lang yan. Ibig kong sabihin ng pareho, lahat ay walang eksakto at permanente. Kaya ang bottom line, ang pinaka hairline point of view na para maging balanse siya, kung sino man ang itinalaga ng Diyos, una, respetuhin natin.
Pangalawa, galangin natin ang kalooban ng Diyos. Dahil tandaan natin lagi, dinaya man o hindi dinaya ang nakatayo o nakaupo sa seat of authority and leadership, he is instituted by God. Lagi kong pinalalakas yan kasi para huwag tayong malito. Bansang Pilipinas, mga kababayan, walang magagawa ang sisi. Number one, walang magagawa ang duda. Tandaan niyo, ako kanina nakinig ako kanina sa press ng ating presidente. Sabi niya, sinasabi niya, huwag na kayo magtamang duda. Yan, yun ang point doon. Alam niyo, ako po bilang isang manggagawa ng Diyos for 32 years, bilang isang tao at bilang isang lingkod ng Diyos, lahat naman tayo, kahit ikaw, meron tayong intuitive mind, meron tayong judgment, meron tayong conviction. Mararamdaman mo kung sincere yung sinasabi ng tao. Ako po ay trained paano mag-sense ng lie at saka truth and lie sa aking training program. At tinuturo ko po yan. So ito yung bottom line. Mararamdaman mo kung yung tao ay sincere. Sincere siya. Ako na nagsasabi sa inyo. So bottom line, kung meron bang problema dyan sa baba o pagdating sa baba, hindi mo na problema yan. Problema na yan ng batas at problema na yan ng Diyos sa buhay nila. Kung naniniwala ka at naniniwala ako na ikaw ay Kristiyano at ako ay mananampalataya at Kristiyano rin, na buhay ang Diyos, walang kasalanang hindi pinagbabayaran. Kaya kung magtatamang duda tayo, tapos murahin natin ang sino-sino, bakit ikaw? Perfecto ka ba? Magaling ka ba? Now, ulitin ko, hindi ako diehard. Hindi ako diehard follower ng isa kahit sinong tao. Rumirespeto lang ako at tinitingnan ko kung saan tama at saan mali. At kung may mali, bigyan mo ng maayos na pagpapahayag o pagbabalangkas. Okay? Para wag magkaroon ng confusion. Huwag magkaroon ng confusion. Now, ang isa sa mga napapansin ko na dapat nating bigyan ng pansin, yung ECQ at saka GCQ. Kasi dito nagkakagulo. Alam niyo, sa totoo lang, ang isa kasi sa malinaw, no? Kasi, maaaring sabihin natin, bakit? Pastor ka, hindi ka naman, pastor ka lang, mangaral ka lang. No, mali ka. Mali po kayo. Mali po tayo ron. Dahil ang pastor, hindi lang dapat Bible ang pinag-aaralan niya. Pati magbasa ka ng mga philosophical, mga psychological, even psychiatric books. Ako, ginagawa ko po yun. Kaya nga, na-develop yung pagiging developmental trainer ko. Kasi nga, nagbukas ako ng isip ko at doon ko nakita na kung ano yung nababasa ko sa other books, ang tawag doon ay relative books, kino-confirm lang yung sinasabi ng salita ng Diyos. Sa totoo lang, maraming kulang sa mga other books. Kompleto ang Bible. Kaya lang, ito kasi mga books na to, naka-identify sila sa related, particular issues like depression. Ngayon, ang daming depressed. Ang daming, mapapansin mo ang tao. Alam nyo, hindi lang natuloy yung seminar ko dun sa isang company. Inabot na lang inabot na lang ng COVID lockdown Pero sa totoo lang, naka-schedule kami ron. Meron kami schedule doon na mag-handle ng mental health issues, no? Sa issue of depression in the workplace. Yan ang topic ko doon. Pero ang bottom line ngayon, alam niyo ba, napansin ko, na pag hindi mo na-handle itong sitwasyon na to, kahit pastor ka, ay magkakaproblema ka ng depression. Oo. Lalo yung mga manggagawa, mga Kristiyano, lalo pastor, na, bakit ko nasabi? Siyempre, may mga kausap po. May mga nagte-text sa akin, may mga nakausap po sa messenger na talagang they are crying. Lalo yung mga tumatang, na alam naman natin, karamihan ng mga manggagawa ng Diyos ay umaasa doon sa tinatawag na kaloob at suporta ng mga parishioners ng isang church. Di ba? So, bottom line, sa ayaw man natin sa gusto, yung mga problemang yan ay nandiyan. O, paano sila kumain, tapos hindi pa sila nakasama sa ayuda,
Oo, meron pa nga nagsabi, ay hindi po talaga kasama ang pastor kasi dapat ang mga miyembro niyong sumuporta sa kanila. Sabi ko nga, kaya kung noon nga, sorry ha, sorry. Kung may mga miyembro man ako na nakikinig sa akin ngayon, ito ang realidad. Hindi lang sa church namin, sa lahat ng karamihan ng churches. At ito yung mga totoo. Maliban na lang doon sa malalaking churches na mayayaman na talaga sila, ay hayaan ko na sila. Pero doon sa mga grassroots, ako po kasi ay nagtuturo sa mga grassroots din at ng mga pastor. Way back. Now, ang isang napansin ko, lalo kapag ang isang manggagawa ng Diyos ay talaga hand to mouth din. May mga ganun eh. At minsan uupa sila, oo, ganun. Tapos hindi pa na, may sinabihan pa na, ay hindi po pwede kayo kasama talaga kasi dapat ang responsable sa inyo mga miyembro nyo. Parang ganun. So, ano yun? Anong meron doon? Di ba? Kasali ka sa lockdown, yung mga tao mo lockdown. Kung wala nga lockdown ako po ay 32 years na sa experience ko. Ibig sabihin, mas matatanda pa sa akin, may 40 years pa, may 60 years pa. Mas maraming, alam nyo, nakita ko masarap kausap yung mga matatandang pastor. Yung mga dumaan sa maraming kalungkutan at yung mga banggaan, mga ngudngudan, balintungan, yan, ang sarap kausap niyan. Kasi, ang daming mga wisdom kang mapupulot sa kanila. So, yun ang naiintindihan ko. Kaya, yun, may mga tao na, may mga manggagawa na gano'n. Kaya isang concern dito, yung GCQ at saka ECQ, pagkatapos, yung church ay hindi pwede mag-open, kahit GCQ na siya, until September, at meron pa nga mga rumors lang naman. Huwag na natin usapan yung rumors doon lang sa September. Di ba? Mga ganon. Papaano yan? Sabi nga, titingnan. Yung sa May 30, hopefully, na pwede na mag-GCQ. The new normal, GCQ. Ito naman ang akin. Papaano ngayon yan? May GCQ nga, ang dami naman restrictions. Di ba? Ang dami restrictions. Para ka rin nasa ECQ nung tinignan ko, ano rin to Mistisong ECQ rin to Di ba? Ang dami pa namang kaso. Pagka pumunta ka sa isang lugar, inuli ka doon. Meron, ano ba yun? Parang kung natatanda ko pa, unauthorized person in other location. Di ba? Paano yan? Problema. Alam nyo, sa totoo lang mga kapatid, pagka tinitingnan ko ng social media, at kasi every time I look at the social media, tsaka mga reports sa internet o kung ano man, sa mga napapasa ko sa dyaryo, through the news. Yun nga. Kasi digital na tayo ngayon. So, minsan napapa-aray ako. May kurot sa puso ko. Dahil, whether you like it or not, meron kang theological baseline in the back of your mind. Na tinitingnan mo how to address this issue. If I will be, parang ganun lang, although hindi ka magmamalaki, pero if I would be in this position to make possible decision, ano kaya ang pwede kong isipin? Kaya napakahalaga na bigyan natin ng pansin. Kasi ngayon, ang nagiging problema kung bakit tahimik. Kasi, pag nagsalita ka ng kakaiba, sasabihin, dilawan ka. Kapag ka medyo lumaban ka, kahit hindi mo murahin ng presidente, at nagsalita ka lang medyo against the leadership, sasabihin naman sa'yo, anti-Duterte ka naman, anti ka naman. Pagka naman medyo lumagpas ka ng konti at medyo may pagka-radical yung sinabi mo, leftist ka naman. So, nahihirapan na Hindi na alam ng tao saan siya puposisyon. Hindi na alam ng tao saan siya lalagay. Ano ba? Lalo yung mga neutral na nanunood lang, watch and wait lang, di ba? Kumbaga, just see and wait. Parang, what's happening? What is happening? Ano to? Nagugulat pa sila. Yung mga simple mag-isip. May mga taong ayaw nila ng problema. Gusto nila simpleng buhay lang. Totoo naman yun Alam nyo,
sa panahon ngayon, dapat maintindihan natin ang kahulugan ng buhay. Kaya nga mga tanong, bakit may gusto na, bakit ano ba talaga ang meron? Bakit hindi ba, bakit lagi may lockdown? Ano ba ang nandiyan? Bakit may ECQ? Bakit may, katulad nung natanda, kausap ko kanina yung kaibigan ko, pastor. Yung unang 2 linggo ko sa pagbablog, puro mga, the power of God. God will provide. God will protect us. God will save us. But we need to understand that we are still human, that we are prone and vulnerable to the attack of Satan, and we are not excused to whatever diseases, illness, sickness that would come to us. Kasi minsan masyadong pa-spiritual. Para bang, Psalms 91, no pestilence. Teka muna, iba naman yung kay Ten Commandments, at iba naman yung mga virus na to. Paano pag namatay yung pastor? Sabihin natin, walang faith yung pastor na namatay yan eh. Yung pastor na yan, mahina pa na ng palataya yan. Hindi. Diba? Dami ko lang alam na mga talagang tapat sa Diyos, pero namatay sa cancer. When I was in my study doon sa abroad, yung nagturo sa amin namatay sa cancer of the brain. Diba? So, huwag mo sabihin na tayo ay excuse. Tandaan nyo, kahit ikaw pa ang pinakabanal na mananampalataya, ay pwede kang dapuan ng klaseng sakit. Magtataka ka, katulad nung pinapakinggan namin si Lolo, si Nabil, namatay siya, cancer of the stomach. At marami pang mga lingkod ng Diyos na alam ko na namatay sa sakit. So, do they, di ba, are they having lack of faith, or are they living in sin? Kaya ang dami, minsan nakakalungkot lang, no? Maraming mga pa-spiritual, para ba pag nagkasakit ka, may kasalanan kang tinatago, sus, naku po. Kung gano'n, marami lang namatay, naku po. Sana nagkamatayan na yan. Marami na yan. Sandaan niyo lagi po, hindi nasusukat sa panlabas na anyo ang buhay at kalooban ng tao. Si Lazaro de Vega, napakahirap na tao, pero siya ay nasa langit. So, ibig sabihin, huwag natin masyadong tingnan yung panlabas na anyo sa pagsukat ng kabanalan at kaespiritualan at estado ng isang tao ng kanyang relasyon sa Diyos. Isa lang ang pwedeng umatol at ang Panginoon sa buhay natin. Ngayon, sa nangyayari at nagaganap na to sa buhay ng tao, paano mo babalangkasin na itong church ay kasama sa lockdown? Ang school, okay, sige, acceptin na natin ng school ay kasama sa lockdown. Okay naman, dahil may internet learning. Di ba? Pero, paano? Tapos, bukas yung Pogo. Ayoko nang pakialaman yung issue ng ABS-CBN issue at saka Pogo. Alam nyo, para sa akin, pet problem na lang yan. Pet issue na lang yan. Bakit ko? Unang-una, sa akin, problema na ng mga politician yan. Problema na yan ng mga ng Congress. Problema na yan ng ABS-CBN. Kasi hindi na yan dapat tinatalakay dito. Kasi iyon na yun eh. Ang issue dito, yung issue na bakit ang Pogo, gusto ko talakayin yan, ay pwede, may sabi pa, kasi may franchise sila. May franchise sila. Ano pakialam ng franchise doon sa ibang mga pinag-uusapang problema, di ba? Ang pag-usapan natin yung issue ng crowd. So ang una nakita ko dito, pag mali ang pagkaintindi mo ng contagion and severity of the virus, papaparanoid ka talaga. Pangalawa, ito basa ko.
nagkakasakayan na ngayon sa issue. Para bang power play, mind setting play, mind conditioning play, and yun nga, binagay ko na power play. At saka, personal vested interest play. Agenda. So, ibig sabihin, kung ang virus ang issue pa rin ngayon, at yun nga, lagi kong sinasabi yung aking hang-up, na bakit natin masyadong hinahalo with B, hina-highlight natin ang virus. Na kung tutusin, tingnan nyo, happy bigyan ko idea. Kasi, ano naman tayo okay, meron pa ako oras. Tingnan nyo po maigi. As of May 11, yung kahapon, merong 11,086 cases nationwide. Now, against, mortality, death toll muna tayo. 726. Ito po, nasa harapan ko to. Okay? Ang active cases na mayroong COVID, hindi positive or negative man, positive or PUI or PUM o ano man ang category na yan. Confirmed cases, okay, ito pala. Confirmed cases neither died or recovered. Counts changed as validation continues. 8,361. So, nilabas ko lang po itong data na to kasi para at least guide lang din sa akin sa pag-justify ko ng position na gusto kong sabihin sa inyo mamaya. So, if the population against population na 110 million population ang Pilipinas, lumalabas nationwide nasa 10% ang affected. Parang ganun. Di ba? Hindi pala. Kasi wala pa 10%, sorry. Nasa 1% pa lang. Kasi, kung titingnan mo, di ba? 110,000 ang 10%. Parang galing mo sa mata. Parang 110,000 ang 10%. Tapos 11,000 ang cases nationwide. So basically, wala pa rin 1%. Di ba? Kasi 110,000 ang 10% niya, another is 11,000. Tama, 10%, yun ang pumasok pa rin. Ayun. Tapos may mga new cases na madadagdag dyan sa 11,086 na yan. So, kung titingnan mo, ang recovery niya, 1,999, so almost 2,000. Isa na lang, 2,000 na. Pero ang namatay, wala pa sa kalahati. Kasi, 726 lang ang namatay. So, if we try to get the ratio and the percentage, mas maraming nare-recovered kaysa namamatay. At kung i-compare mo naman siya sa population ng 110 million, wala pa siya sa 1%. Di ba? Now, looking at kung bakit may mga ECQ, looking at that point. Kasi 14 days daw ang incubation period. Para magkaroon yung symptomatic, asymptomatic lalabas ay 14 days. Kaya nagkaroon ng first 14 days. Kaya yung mga preaching ko noon natandaan ko, mahal ka lang Diyos, God will protect us if we have faith in action, the power of God. Ganun Pero nung nag-extend na ng another 2 weeks, so 1 month. So from 14 days, ginawang another 14 days ulit, another 15 days. So 1 month na siya. Iba na timpla. Teka, something is wrong.
So doon, nagsimula na mag-aral, mag-research, ano ba talaga itong COVID-19 na to? Yun na, nag-iba na. Nag-iba na ng direction. Then I come to the point na hindi dapat katakutan ng virus. Kasi, ang virus everywhere naman, andyan na siya eh. Tingnan mo maigi. O, ako, tingnan mo. Yung mga nakikita natin sa social media, huwag nating isisi yung bakit ang tao nakapila. Unang-una kaya sila nakapila, bagot na sila sa buhay nila. Psychologically, mentally, stress na sila. Ha? Pangalawa, gutom sila. Pangatlo, merong ayuda na hindi nakakarating sa kanila. May namatay na nga, di ba? Heat stroke. Oh, nakikita natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Lalo sa Quezon City, Caloocan, etc. Bagong Silang, kung saan man yung nakikita natin. Na nakapilang ganun. Magmula ng alas 4 ng madaling araw, umila na sila hanggang gabi. Yung iba, hindi pa rin nakatanggap. At nababalita naman natin sa dyaryo, sa news. Di ba? At sa YouTube, napapanood natin. Na umiiyak sila. Nakikita natin yung picture. Hindi yun para magalit ang tao, kundi pinakikita yung reality. So, pag nakita ko siya, something is wrong with this. So, paano mo ngayon i-deal yan? So, ang unang nakita ko talaga is wrong concept of what the virus is. Totoong may virus, totoong fatal siya pag dumating siya sa tao. Pero tingnan niyo po ang ratio natin, tingnan niyo ang percentage po natin. 11,000 ilang buwan na tayo. O, tingnan niyo maigi. Okay, simulan na natin ang pagpasok ng January, February, March. April, 5 months na. May na ngayon eh. Tama ba ako? 5 months na eh. So, kung ang contagion and severity niya is talagang mataas at malakas, dapat hindi lang wala pa nga 1% to eh. Yung number na to eh. Kung talagang powerful yan, problemang yan, sana umabot na tayo kahit man lang 5%. So, minsan dapat gamitan din ng common sense. At gamitan din ng logic at rationals. Ngayon, kaya nga ako sa totoo lang nag-iisip na nasasayang lang yung mga funds, bili na dito, bili doon, rapid testing. Ito na. Hindi ko lang makita yung yung isang na kung ano yung paghahati-hati, no? Nawala kanina eh. Halimbawa, yung mga binggit, yung mga ganun. Bakit, na sila, COVID, wala sila. Bakit malaya sila? Kumbaga parang lift na ang ECQ sa kanila. Kasi bakit? Kasi nga unang-una, walang report doon, walang dyaryo, lalo yung mga remote far-flung places na hindi naaabot ng internet, walang radyo, walang report. At the same time, hindi sila aligaga. Relax lang ang buhay nila. They are not bothered anyway. They are not anxious anyway because they don't have any particular idea. Pero yung mga taong nataniman, dalagyan sa isip, may mga istorya pa na nakarating sa akin mga istorya na mayroon doon isang frontliner na doktor na kaputukan na dumating sa point na nangungupahan sa condominium yung doktor na yun, tapos ayaw pa uwiin, parang gano'n eh. No? Tapos, pinaalis. Huwag ka dito. Parang discrimination na. Hindi pa pwede, di ba yun? Nakita natin, binupuhusan ng kung ano-ano, yung tapos nalaman, wala naman palang kwenta yun, wala naman. Diba, mga trial and error ba? Hindi, stop na natin yan. Kasi hindi naman nakakaalis ng virus yung mga binubuhos natin na kung ano-ano na yan. Meron pa nga akong pinurwad na din sa akin na yung katuwaan, pangalis muna ng stress. Kobe Bryant, ganun. Sabi niya, may sipon lang, Kobe. Pagka may upo lang, Kobe na. Pag namatay, Kobe pa rin. Lahat na lang Kobe. Bakit? Just to put fear in the hearts of people
na lagi nating nasasabi na pag namatay, pag nagkasakit ka, ikaw lang mag-isa. Mamamatay talaga yung pasyente pag walang dumalaw sa kanya. Kasi ang katwiran naku, delikado yan. Pag ka, mahawahan ka, tingnan nyo maigi. Totoo naman yun, yung tinatawag nilang nosocomial viral infection. Tama ba ako? Nosocomial, ano man yun. Di ba? Talagang talagang mahahawahan ka. Isipin mo ba naman, paikot-ikot lang aircon, paikot-ikot lang yung hinga ng mga tao dyan. Di ba? Kaya nga meron talaga yan. Kaya mas, testing tayo. Sige, rapid mass testing. Sige. Tapos meron pang issue na napapalpak yung mga test kits. Sige, tumaas na. Okay, sige, ano ang kasikatan natin pag tumaas tayo? Anong meron? Okay, sige, okay, para at least justified, kailangan tayo mag-ECQ, kailangan tayo mag-GCQ. Ano? Alam niyo, sa totoo lang, bilang isang manggagawa ng Diyos, bilang isang pastor, ito nakikita ko. Kapag talagang nanatili ang ECQ o GCQ, ano pa yan? Magkakaroon talaga ng economic breakdown. Economic breakdown yan at ang dulo niyan, famine. Famine talaga yan. Ito na. Okay. Sarado ang simbahan. Bukas ang pogo. Why? Because of revenue? Pwede. But the question is this. Ayaw nating magpalabas ng tao, pero may pumapasok sa ating galing sa ibang bansa. Pag dumating sa ibang bansa, lalo yung mga sinasabi nating made in China, I'm not discriminating Chinese, but marami ng kaisipan kawawa na nga ang mga Chinese sa totoo lang na hindi naman talaga dapat hindi talaga dapat, no? Hindi naman dapat dinidiscriminate dahil hindi naman yan sila kumbaga kung meron mang gumawa niya, kung totoo man yung conspiracy theory, kung totoo man yung man-made na yan, sandali lang man-made, sabi nila yan daw virus na yan is a combination of SARS na CoV pa, at saka SARS-CoV-2 yata, at saka ano ba to, HIV, AIDS, pinagsama yan, wala nang pag-asa. Kasi ito yung sinasabi nila yung probability daw na kapag ikaw ay gumaling sa sa COVID-19 viral infection, pwede daw umulit yun. Talaga namang uulit yun kung talagang humina ang resistensya mo. So it's not a matter of viral infection. It's a matter now of your immune system. Kasi kung bio yan, kung viral at bio may buhay yan, ang papatay dyan, buhay din. At ang katapat niyan ay yung immune system mo. So, tama. Palakasin ang immune system. At in the onset, ang talagang totoong magpapatay sa problema ng virus ay yung mindset mo. Yung how you handle your mind. Ang unang papatay, kahit ikaw, halimbawa, meron kang high blood pressure. Pag ikaw natakot agad, diretso ka. Pero kung marunong ka mag-handle ng sarili mo, you know how to calm yourself. You know how to deal your mind. How to use your breathing. How to handle your heart. How to handle your brain in the area. Hindi ka agad mamamatay. Ma-handle mo yung sarili mo. Makakakuha ka pa ng gamot. Pero kung kakabahan ka, yun, tataas ang presyon at magbablock ang puso, patay. Ganun lang kasimple. So, ang pinag-uusapan ngayon sa panahong ito is how you handle the problem on the onset. O-N-S-E-T. Onset. Sa simula pa lang. Okay. So, bottom line, since given na yan, present, everywhere. O, tingnan nyo. Common sense. Practical common sense. Ito sinasabi ko na. Example, sa mga lugar na maraming mga mahihirap, squatter area. Nabalitaan mo ba natin na outbreak sa isang tundo, lahat ng lugar sa Payatas, lahat ng lugar sa tundo. Wala. Di ba? Wag na. Ako, 8 years mahigit ako nag-handle sa jail. Sa jail, lalo nung tukang, nung umabot na from yung tigwa 100, tigpa 500 na space.
na pwede lang ilagay doon, umabot ng libo yun. Umabot ng more than may 3,000 pa. Alam naman natin yan. Napabalita kasi sa dami ng mga nakulong. Oh, so bottom line. Bottom line. Ha? Paano natin i-handle to? Yung mindset natin. Oh, nabalitaan ba natin na yung isang jail, lahat namatay. 50% na nakakulong ay may COVID-19. O, pag tinest mo ngayon yan, o sige, tinest na natin. O, in-apply natin. Sige, sayang ang, magkano ba yun? Pagkakabili doon, 300 million? O, magkano yun? O, binili lahat yun. O, sige, gamitin yan. O, sige, tumaas na. Okay. O, anong nilagay natin sa isip ng tao? Fear. Okay. O, lockdown, total lockdown. Sige, total lockdown tayo. Nilockdown na natin. O, ano ngayon mangyari? O, tingnan nyo ha, ilalockdown natin. Hindi nga efficient and effective yung pagbibigay ng ayuda eh. Problema yan. So pag hindi natin hinandle yan, hinayaan natin yung mga political agenda, mga political interest, katulad ngayon, yung mga binoto na mga binoto na asin at ilaw ng sanlibutan sa politika, tahimik. Eh, ako nagbiro na nga, hindi, tatakbo na rin siguro ako para kahit ano, meron din akong sahod. Di ba? O, kami nga eh. O, nakasama ba kami sa ayuda? Hindi naman kami nakasama eh. Wala kami tinanggap dito. O, umaangal ba kami? O, siguro, baka ngayon, maangal na ako. O, di ba? O, sige. O, mayroong mga Christian organization, salamat. Pero hanggang ngayon, wala pa rin kami. May nagsasabi, pipiliin pa raw. I-evaluate pa raw. Sabi ko, mahirapan tayo dyan. Yung mga humahawak dyan, baka may galit pa sa atin dyan. Hindi tayo isama dyan. Di ba? Tao ka pa rin eh. Di ba? Hanggat nandito ka, hanggat nandito tayo sa laman at dugo na to, lalabas pa rin ang pagiging makasarili, personal agenda, self-preservation, greed. Andyan pa rin yan. Huwag na tayong magkunwarihan pa. Matagal na tayong nabuhay sa mundo. 54 years old na ako, 32 years na akong pastor, manggagawa, na buhay ako. Ha? Ulitin ko, sa simpleng buhay lang. Now, paano natin titingnan yan? Paano natin gagalawin yan? Maraming tao naghihirap. ECQ, total lockdown. Naging GCQ. Pero sa dami ng mga saan ba ako dito? Ha? Sa dami ng mga restrictions, wala rin. Wala pa rin eh. Ganun pa rin. Medyo lumuwag lang ng konti. Ano gagawin natin? Diba? Maraming paano yung mga negosyo? Tingnan nyo ang irrelevance at saka yung tinatawag na flaws. Okay, pwede magbukas yung mga ibang tao dito, factory o ano man. Pero hindi pwede ang church. Teka, problema. Sabi ko, ha? Hindi dahil sa tinitingnan ko at isa ako sa pastor at sabi ko nga, kung talagang pahirapan ng buhay, sanay na naman tayo sa pahirapan, sige, okay lang. Di ba? Pero ang bottom line, asan ang balance perspective dito? Tingnan nyo. Pogo, bukas. In the name of revenue. Ano yan? Confined place yan. At ang mga nagtatrabaho dyan, alam natin kung sino. Mga hindi taga-Pilipinas. Kung meron man taga-Pilipinas, konti lang. Ha? Okay. Pangalawa. Tingnan natin yung sitwasyon. Na yung mga factory na yan, crowded din yan eh. Sabihin na natin, sa totoo lang, kahit naman sa loob ng bahay, hindi naman susunod yung mga mask na yan. Tsaka, pagdating na sa bahay, wala namang social distancing. Lalo yung maliliit, isa pa, tag-init. Paano yan? Yung pangatlo, buta lang ako sa pangatlo. Masisisi mo ba ang mga tao na huwag lumabas sa bahay? Una, lalo doon sa mga bahay na aliliit lang.
Ha? Maliliit. O, kung may 5 anak yan, 100 anak, maliit ang bahay. Ano? Bawal lumabas? O, pag lumabas, hulihin? O, pag nagtanggal ng damit, hulihin? Sa labas lang ng bahay kasi bawal ang walang damit? Walang mask. Eh, wala nga pambili ng pagkain. Mask pa. Di ba? Pagkain nga, wala. Ano gagawin mo? Tapos i-blame natin, ipuput natin yung blame. Oy, kayo, mamamatay kayo. Maraming mamamatay. OA na yan. Kasi sa ayaw mo at sa gusto yung mga tao nakaabang sa ayuda. At pagod na yung isip nila. Nagkakaroon tayo dito ng mental anxiety. Mental emotional anxiety. But alam niyo ba, ako napansin ko lang ha, yung mga tao ngayon, ang daling, para bang, ang daling mag-react. Lalo yung mga tao problemado, tapos nandito sa lockdown, pansinin mo. Kaya nga, napakahalaga ng faith yung proper sound balance faith. Ha? Na paano mo siya intindihin? O ngayon yung mga tao, hopeless. They were crying. Diba? O, ilang minutes na lang ako. Diba? Nagkakaroon din ng katatakutan sa puso nila. Nag-aalala sila sa buhay nila. Marami na wala ng trabaho. Meron mga businessman na nag-ano na sila ng ng tinatawag na bankruptcy. Kasi karamihan naman ng mga lalo yung mga small scale businessmen, mga nangutang lang yan, nag-loan lang yan sila. Di ba? Okay lang yung mga tycoon. Yung mga nasa upper level class, no? Upper class, naku po, kahit 1 taon mo na i-lockdown yan, walang problema yan. Eh, may milyon sila eh. Sumasahod pa rin sila eh. Di ba? Yun ang katotohanan. Yung mga, hindi naman natin pwede itago yung katotohanan talaga. May mga, lalo yung mga kumikilos, may sahod pa rin yan. Tuloy ang sahod yan. Kaya, walang problema. Kahit 1 taon tayo. Di ba? Lalo yung mga may bilyon-bilyon at milyon-milyon sa bangko. Kahit 1 milyon na lang. Hindi yan aligaga. 1 milyon. Sige, 1 milyon tayong lockdown. Walang problema. Kaya na the question is, how does it affect the whole country? Now, kapag pinatagal natin to at sige, okay. Payagan natin. Ay walang sisiyan talaga kung ano mangyari sa mundong ibabaw sa ating bansa. Hindi natin pwede sabihin, i-blame natin sa mga tao kasi mga tao matigas ang ulo. Kaya sila matigas ang ulo na hindi na nila alam kung ano na totoo, kung ano na tama. Ang tawag po dyan is social apprehension. Public apprehension. Public apprehension. Lalo yung mga hindi nakatanggap, tapos ang daming kwento na nangupit. Totoo naman may ganun eh. Hindi natin pwede itago yan. Tandaan nyo po lagi, hanggang si Satanas ay buhay, hindi yan mawawala. Mag-neutralize mo lang ang korupsyon, mag-neutralize mo lang ang crime, mapa-flatten mo lang ang curve, but you can never eradicate evil. Pagpatay na tao, yun. Wala na siya, tapos na siya. Pero sa totoo lang, di ba? Hindi naman sagot yun. Sige, bigyan ko idea. Halimbawa, isang kriminal na lang. Binaril mo sa ulo. Patay! Seconds lang ang pain nun. Seconds lang. Pero ang tao, always kapag nasa danger, laging tumatawag sa Diyos siya. Yung unfathomable grace of God is always available. Siya man ay naging masama. Pero kapag tumawag ka sa Diyos, ando na kapatawanan ng Diyos. Sige, meron pa nga, di ba? Babarinig kita. Manalangin ka na. I-reward mo lang siya. Siya natural. Kahit sino tao, tatawag, Diyos ko, tulungan mo dito. Binaril mo, patay. Langit yan. Sasabihin mo sa akin, kasi pastor, ganun ba?
O galit ka lang. Pero ang totoo nun, ang mahalaga sa Diyos yung kaluluwa niya, yung pag-amin niya. O, yun nakapako sa krus. Ano sabi ni Jesus? Today you will be with me in paradise. Kaya, nireward mo lang siya kung tutusin. Kasi, pag binaril mo yan, 1 segundo lang ang pain yan. Bam! O, tapos. Wala na yan. Wala siya mararamdaman. Patay na siya. Di ba? Alam niyo, isang masarap pag-usapan, yung grace of God, na hindi nag-approve ng kasalanan, hindi nagbibigay ng permission or license to sin, na hindi nagtotolerate ng kasalanan. Maganda pag-aralan yan. Yung wide, deep, and perspective of faith and grace. O yan naman talaga ang plano ko eh. Sunod-sunod yan. Sunod-sunod yan dito sa vlog na to. Kaya ngayon lang, mainit kasi ang COVID. Kaya for COVID tayo. Tsaka, nire-relate ko lang yung virus sa ECQ, GCQ. Kaya sa akin, irrelevant yung mga kakornihan at ka-overactingan natin. Natuturete yung mga decisions natin. At minsan nababago-bago dahil sa mga pabago-bagong suggestions. Pero alam niyo sa totoo lang, kung pag binuksan mo isip mo at inalis mo yung personal agenda or greediness or ano man ang personal agenda mo sa sarili mo, makikita mo. Tingnan mo ha. Ito, conclusion ko na to. 5 minutes na lang ako eh. Halimbawa, swine flu, African swine flu, maraming di kumain. Bandang huli, nakalimutan na, kumakain na ngayon ng baboy. Tapos ba yun? Hindi naman tapos yun eh. Sinusunda ko kaya yun? Hindi naman eh. Bigla nag-COVID-19 eh. Ngayon, subukan mo mayroon na namang isang issue. Halimbawa, lumindol. Mawawala na naman itong COVID na to. Lindol naman tayo pupunta. Tsaka, nagkaroon ng mga tsunami. Tapos may pumutok ulit na vulkan. Mawawala na itong COVID. Malilimutan na to. Kaya lang naman ito buhay. Parang ano lang yan eh. Wala akong kutsara dito. Parang kape lang yan eh. Damo na hinahalo mo yung problema, palakas ng palakas yung ikot niya. Subukan mong bitawan yan. Kalimutan mo yan. Papayapa siya. To strengthen the curve. Ayusin natin. Hindi yung lahat ng mamamatay. COVID. Ubo, COVID. PUI. Lockdown. Hindi mo nga pagtatrabahuin. Hindi nga natin pagtatrabahuin. Ang mangyayari naman, wala namang ayuda. Tapos, may mga abusado pang untrained frontliners. Barangay tanong. Mas matindi pa sa pulis. Di ba? Ano yan? Mga kapatid, mahal ko po kayo. Ulitin ko, ako ay nagsasalita lang ng mga, nagsasite lang po ako ng mga pangyayari. At kayo na po umatong, kayo na po mag-isip. Total, wala naman eh. Hindi na natin pwede isisi kung kanino. Ang akin lang, ito po. At dito ako magtatapos. Pinaparating ko po sa ating mahal na presidente. Ako po, mahal na presidente, naniniwala ako sa inyo na kayo po ay may magandang hangarin. At naniniwala ako, ito po, na yung 200 billion na yan, o kung 275 billion man yan, kung ano man yung billion na yan, naniniwala po ako na ipinagkatiwala niyo po yan. At yung inyong kapangyarihan ay totally ginamit ninyo sa kabutihan ng ating bansang Pilipinas. Totoo po yun. By the heart, I am sincere to what I am saying right now. Pero ito po ang aking nakita. At napansin. Wala na po sa inyo ang problema. Nandun na po sa implementor ang problema. Sa totoo lang, marami ng reports. Ilan pa lang na nakakasuhan. Sa bagay, tama. Huwag muna nating focus ang problema sa kasuhan. Doon muna sa pag-implement. Tama ako, agree po ako doon. At yun naman talaga ang tama. Pero sa totoo lang po, naghihintay ang taong bayan ng hustisya. Yung marami pa po hindi nakatanggap ay mga tumawag sa akin. O paano gagawin namin dito, sir? Ano po pwede? Pwede punta kayo sa DSWD. Lahat ng mga i-report ninyo. Karapatan niya, sinabi ng presidente yan, i-report niyo. Sabihin niyo sa kanila kung ano yung mga napansin ninyo. Karapatan, tutulungan kayo niyan. Di ba? Tama naman yun eh.
Kaya mga kapatid, sa pagtatapos, ay nawa ay tulungan tayo at ipanalangin natin ating mahal na presidente na bigyan siya ng mahabang buhay at matapos niya ang kanyang termino na malakas, malinaw ang isip. Huwag na nating yung sirain pa na may sakit ang presidente. Alam niyo, lahat naman tayo pwede magkasakit eh. Lahat naman tayo. At saka ulitin ko, may edad na po ang ating mahal na presidente. Ilan ba siya? 72 po ba yun? Parang kaedad ng mami ko yun eh. Mama ko eh. So, may ano na eh, natural. Lahat ng tao pwede magkasakit. Huwag, akin pakiusap lang po sa mga ibang politiko at sa ibang mga political party. Mga kapatid, mga ginagalang na mga politiko, ang akin na lang po sa ngayon ay nakikiusap po ako bilang isang manggagawa at pastor at sa isang bahagi ng bansang Pilipinas ay nagpaparating po sa inyo na patapusin natin ang ating presidente. Hayaan natin gawin niya yung alam niyang mabuti. Kasi kung kayo naman ang uupo, gagawin niyo rin ang mabuti eh. Ha? Patapusin natin siya. At kung ano man ang political play, sige, gawin niyo yung gusto niyo. Yan naman ang politika eh. Wala namang, ang politika naman, walang permanenteng kakampi at wala rin permanenteng kaaway. O, ganun lang yan. Pero alam sa akin lang po, mahal na presidente, ito po ang honest ko na sasabihin sa inyo. Hindi po sagot ang total lockdown o ang akin po GCQ General GC committee ko na nabablock ako. So yun lang po, hayaan na ang simbahan ay makapagpanambahan kasi yan po katulong nyo na nanalangin. At ang suggestion ko po, kung maliit man sa social distancing, hatiin ang service nila sa 3, sa 4. Okay? So, para po may social distancing. Halimbawa, kung ang member nila 100 at ang church nila maliit, crowded sila doon, hatiin sa 4 para maliit lang ang crowd. Di ba? Tapos, ang suggestion ko po ay, this is my unsolicited suggestion and opinion and advice, ang sa akin po, ay i-consider niyo po no na magkaroon po ng tinatawag na pagkakataon ng mga pastor na hindi na kayo maipanalangin kung hindi magkaroon din naman sila kasi umaasa din po sila yung kanilang mga kabuhayan ay nandun po sa suporta rin ng kanilang mga parishioners. So ibig sabihin, kung hindi po magtatrabaho ang kanilang mga member, paano rin po sila makakatulong at maging bahagi ng pagpapasalamat sa kanilang manggagawa. So ang sa akin po ay nawa tulungan tayo ng Diyos at ipapanalangin ko po ang mahal na presidente, kayo po na nakikinig, kung meron kayong karamdaman o problema ay kung nagkakaroon kayo ng parang anxiety or fear or depression, mananalangin po ako sa inyo. Pero bago po yan, kung meron kayong mga komento, opinion, suggestion, or additional words that you want to say to me, or anything that you want, okay, my number is 0927-338-5738. Ulitin ko po, 0927-338-5738 and 0922-763-0179. Ulitin ko po, 0922-763-0179. At doon po, mag-text na kayo, lagay niyo pangalan niyo, tawagan niyo ako tatawag sa inyo. At ano po yun, pwede ko kayo panalangin, pwede ko kayong bigyan ng a little bit of counseling if ever you're experiencing problem in your life. Okay po? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa hapong ito. Lord, I pray for our President, oh God. Lord, tulungan mo po ang aming mahal na Presidente, Honorable President Rodrigo Roa Duterte, oh God, and his family right now. Bless his life, Lord. Touch his life, oh God. And even all the cabinet members that are helping him, Lord, to sort out the situation and the problem. Touch their life. All the senators, especially those that are affected by COVID-19 virus, heal them right now. All the congressmen
and all the legislative, the lawyers, the judges, oh God, and all the police officers, oh God, bless them. And Lord, mahal namin mga frontliners, mga doctors, governors, mayors, barangay captains, and the barangay tanods that are giving their lives, oh God, risking them, Lord, in times of this pandemic. I pray and I declare healing upon your body. You are blessed. You are healed. In Jesus Christ's name. Amen. So ngayong hapon po ay nagpapaalam po, Unicorn. Susunod po, pagpalain tayo news. Wala po akong Friday. Nag-decide po ako na every Tuesday lang po muna kasi marami po akong preparasyon. So wala po tayong Friday na vlog. Okay? So, magkita-kita po tayo, ito po pala, paki-subscribe, like, and share yung sa YouTube po natin. Kasi lahat po ng live ko sa, ay ina-upload ko po sa YouTube. So, please help me share this, and may the Lord God bless you. Good afternoon to everyone.